Raf, kaya pa? Kamusta ang retreat? Oo, saya, Tagaytay, malamig. Oo, mas mahal niyo na yung isa't isa ngayon. Oo, mas nakilala na each other. Nakakatuwa kaya retreat. Gusto ko din sumama kasi daw pwedeng sumama eh. Oh, baka daw daldalin niya lang ako. Yung slides ko na sa Google Classroom na, by the way, ha? Ito na ba yung lahat, Raf? Kayo? Kalahati? 39? So, mga 20 dapat or 19. Tama ba? Sige. Screenshot ako, ha? Mabilis lang to at alam kong pagod na kayo. At ang galing ni Doc, no? O, trivia, prof ko na si Dr. Jacob. Ganun, tanda ko na. Ay, hindi pala. Naging prof ko siya, tapos imagining ano siya, face to face. Mabait naman si Doc, pero mas mabait siya ngayon. Oo, nung time namin, o kwento lang, para magising kayo. Time namin, paano ba, parang Socratic method, attorney, di ba, no? Pag Socratic method, ano nga, paano nga, yung parang kayo ang, di ba, sasagot, hindi magdi-discuss yung prof. Pero si Doc, nagdi-discuss siya, pero kailangan right after, alam mo na agad yung tinuro niya. Pag hindi ka nakasagot, anong gagawin? Tatayo. So, may isang ortho kasi siya, 'di ba? So, yun talaga yung forte niya. So, topic namin ortho. Hindi talaga para nung tinuro, ay gets ko na. Ay, nung tinatanong niya ako, maiyak na ako. Tapos parang the whole time nakatayo ako, tapos yung mga kaibigan ko, binubulong na sa kanya yung sagot. Tapos sabi niya, wag niyo siyang turuan. So, pero ngayon, di ba? Tingnan nyo nga naman. Kaya huwag kayo susuko kasi ngayon, colleagues na kami, oh. Ano na kami ni Doc. Tapos, hinagpa ko ni Doc kasi gulat na gulat siya na nagtuturo na din ako. Hindi, ganun pala yun. Nagulat! Ganon si Doc kapag face to face. Kaya mapalad kayo na online lang si Doc. Pag ano, talagang ano siya, hindi ka pwedeng matulog. Talagang naku, patay. Hindi, talagang gising na gising ang dugo at kaluluwa. Ganon. Okay. So anyway, let me share my screen. Nakuha niyo na to ha, nasa Google Classroom. Lagi ko yun kinukwento. So, naging estudyante na ano, yun, napatayo ako for pero hindi na ako proud, pero tatawanan na lang natin. Kaya ang ano, moral of the story, kailangan, ano, pumapasok ng handa nung may bala, hindi yung papasok ko ng ano, papasok ka na, tuturo naman yung Dok, ba't ako magbabasa pa? Eh, syempre, mas iba yung comprehension kapag meron ka ng medyo nabasa, di ba? Hindi yung bugal lang kami ng bugal dito, to sobrang lost nyo, di ba? Tama? So, again, moral of the story, magbasa tayo ng letter ng more, ng ano pa, magbasa, ha? Okay, sige. So, again, good afternoon everyone. So, today I am tasked to give you an quick lang virtual gross lab. Kumbaga, yung ginagawa natin grossly, tatry nating magaya virtually, no? Kasi syempre, sayang yung time para kahit papano may naaral pa rin kayo kahit online lang. Okay, so let's start. So first, ano ba yan? Kidneys from and ureters, anong gusto kong ipakita dyan? So ano to? I-orient yung sarili nyo from behind. To. Kitang-kita naman, likod. So, may mga surface markings tayo. Anong important sa akin dyan? Upper pole of your left kidney. Alin ang left kidney dyan? So, again, from behind. Siyempre, ito. Ito ang left kidney, ha? Huwag kayong malilito. Left kidney, right kidney. Okay, sige. Orient muna ha. So, upper pole of the left kidney rises from where? Saan nyo nakikita? Anong level of the rib? Diba? 11th rib. Ito yun. Ito yung sinasabi ko ha. Upper pole of the left kidney rises to the level of the 11th rib. But the left kidney, right kidney rather, sorry, is slightly lower. Bakit kaya? Nabanggit ba ni Doc kanina? Sorry, late ako eh. Bakit mas bababa sa tingin nyo? Anatomically speaking, yung right kidney. Because of the liver. Thanks, attorney, no? Thanks, Jane. Because of the liver, correct. Due to the bulk
of the liver on the right, no? Tandaan niyo 'yon. Favorite board exam question, favorite practical question, at hindi lang tatandaan dahil favorite siyang itanong. Tatandaan niyo siya. Syempre kapag may pasyente na kayo, baka nakita niyo sa ano, ay, ba't mas mababa ang right kidney? May sakit ba siya? Eh, anatomically, normal pala yun. Okay, so, and the hilum of each kidney is over approximately 5 centimeters from the midline. And the lower edge of the diaphragmatic recess of the pleura crosses what level of your rib? Mm. Again, lower edge of the diaphragmatic recess of the pleura crosses the 12th rib. Diba? Okay, sige. Again, let's orient ourselves. Ano to? Anong rib nga ito? Sinabi ko kanina. Ano to? Lower edge of your pleura. Na malapit saan? This is your 11th rib. And then left kidney, right kidney. Okay, ano pang important here? Eh, nasan yung 12th rib na sinasabi ko? Nasan yung 12th rib? Anong number? Diba? 11, 12. Okay, getching? Sige. Okay, ito naman, zoom natin konti. Nice picture ito, no? Gross picture na talagang na-harvest, no? Na-harvest ng buong-buo. Hindi yung katulad nung ginawa niyo the last time, no? Na parang naging samgyup yung natin, naputo lahat. So ito, naingatan, so na-harvest lahat. Okay, so ano ba yung RK? Syempre, hindi rich kid yan. That's your right kidney, left kidney. Eh, ano tong RA, LA na to? Hindi Los Angeles. Ano ba ang nasa taas ni kidney? Your? Naku, review. Di ba? Your adrenals. Kaya RALA, right adrenals and left adrenal. Ano pa? Alam nyo na to. IVC, your inferior vena cava. Ano pa? Ano tong RRV, LRV? That's your, di ba, renal vein, di ba? Right and left renal vein. Eh, ano yung AA na yon? Naaalala ko yan, tinuro pa ni Doc Jasmos during the plenary. Sinabi niya, pag ito yung IVC, edi, ano ito? That's your, sabi lang ni Doc nun, aorta. Pero to be specific, that's your abdominal aorta. Okay? Etong RULU, alam nyo na yan. Papunta saan? Papunta sa inyong urinary bladder. Eh, ano to? That's your, ang ganda, no? Pero sa practical, hindi ganyan kaganda. Kaya ang moral of the story, kailangan alam na alam para kahit na hindi masyadong kagandahan yung cadaver natin, masasagot pa rin. So, this will be your ureter, right ureter and left ureter. Okay? Gets yon? Sige. Ino-orient ko kayo ha. Okay, lagyan ng label yan, no? Buti pa yung cadaver may label. Sige, kaya natin to. Lagyan natin label. Okay. First, ano to? Sinabi nyo na to kanina. Yung part na to. Kaya mas mababa yung yung right kidney. Dahil sa, di ba? This is your liver. E ano to? This one. Tinuro na natin kanina yan. That part, ano yan? Your inferior vena cava. Siyempre ito, kidney. Anong kidney? Orient yourselves. Right kidney, syempre. This one, medyo natakpan ko pala, no? So, dito, teka, barahin natin. Ito, this one will be your renal artery, yung katabi, renal vein. Again, artery, vein. Ano pa? Ito. Ay, naibaba ko masyado. Diba? Medyo katabi ng IVC, itong nakaturo dito, that's your abdominal aorta. Okay? Gets yun? Okay. Sige. Pag may tanong ha, tanong lang. Okay. Next. Okay, nilagay ko pala. Di ko pala natanggal. Ano ba yan? Tinanggal ko to ah. Sa inyo natanggal ko. Okay, sige. So, ito yon. Yan yung pinagkopyahan natin. Okay.
Sige, next. So, ito naman, orient yourselves, right kidney. Pero saan? Titingin tayo from behind. Tandaan nyo here, so remember that most thoracic and your abdominal muscles have been removed to show the three nerves. Ano ba yung nerves na yon? Yung nerve 3 and 4. Mamaya sasabihin ko kung ano-ano ba yung mga yan. Okay, sige. And lie behind the kidney, di ba? Sabi ko, from behind ito. So, yung mga nerves na yon nasa likod ni kidney. Much more important is the relationship of your what? Of the upper part of the kidney to the pleura. Di ba? A window has been cut. So, may ginupit tayo dyan in the parietal pleura above the 12 rib. Yung sinabi ko kanina, to open into your costodiaphragmatic recess, di ba? Ditong part yung pinagsasabi ko. This one, may tinanggal tayo dyan. Whose lower limit runs transversely behind the kidney and in front of the obliquely placed 12th rib. Again, di ba? Your 12th rib. Sige. Let's label. So, ano ba yan? Itong 7, anong muscle ba to? Kung may natatandaan pa tayo sa muscles. That's your Sige. Ako muna. That's your psoas major. Again, 7. That's your psoas major. Ha? Tandaan nyo yon. O, eto. Ano to? Transverse process lang yan of your anong lumbar? L2. Second lumbar vertebra. Yung 11. Hindi naman masyadong important yan, pero syempre, para ma-orient kayo kung nasa na ba tayo. Okay? Okay. Etong 4. Anong nerve yan? That's your ilioinguinal nerve. Again, this is your ilioinguinal nerve. Okay? Itong 2 ay ano lang yan? Extraperitoneal tissue. Okay, next. Itong 3, anong nerve? Kung ilioinguinal si 4, si 3 ay ano? Aba, thank you, John. Correct, no? That's your, correct ba? Agree? Ilio, hypogastric nerve. Correct. Nag-aral na, very good, no? Na-inspire ata during the retreat. And, sige, angat tayo dito. Anong tinuturo ni 6? Lower edge of your pleural lang yan. Okay, sige. Si 9, ito yun ha, si 9. Anong nerve nga ulit si 9? That's your, saan? Ano siya? That's your sub, okay, thank you, John. Subcostal nerve. Correct. Sige. 10 is your, kung nerve si 9, ano si 10? Siyempre, alam nyo na. Diba? Vein. Subcostal vein. And ito, that's your 12th rib. Okay? 12th rib. Yung pinulahan natin, yung number 12. Okay? Sana naiintindihan ang mga happenings. Okay? Sige. Next. So, ito naman, left kidney. And ano pa, ang important here, diba, na-preserve yung suprarenal gland or your adrenal gland. Pareho lang yun, no? Na-preserve pa dyan. And yung related vessel. Sige. Isa-isahin natin. So, the vessels have been distended by injection of resin. So, ibig sabihin, grossly, hindi agad-agad ganyan ang itsura, no? Preserve pa yan, nilagyan ng resin para mag-distend, para mas makita natin yung structures. And all fascia has been removed, yung mga taba-taba, tinanggal para mas ma-visualize. But your suprarenal gland, alin dyan? This one, no? Has been retained in its normal position. Kaya ang ganda-ganda kasi inayos nila, no? So, reality, hindi ganyan. Lying against the middle side of the upper pole of the kidney. Syempre, alam nyo na yan. That's your kidney. Okay. So, dito tayo mag-start. Ano to? Ang laki. So, pag malaki, isip na agad, dalawa na lang pagpipilian nyo, di ba? Either abdominal aorta or your IVC. Nandito yan eh. So, ano yan? That's your, ano? That's your abdominal aorta. Di ba? Yung 4. Ano ba yan? That's your,
renal vein. So, para maging complete, left renal vein. Kasi ano nga kanina sabi ko, di ba? Left kidney ito. 4, that's your left renal vein. Okay. Ito. Ano yan? That's your suprarenal vein or your left renal vein. Ano pa? Susundan pa natin. Again, this is your suprarenal gland. And ano pa? Ito, yung 9, mga arteries lang, your suprarenal arteries. And ano pa? Ito, yung 3. Alam niyo na yan. That's the hilum of the kidney. And then, 7 and 12. Sige, kung talagang nakinig kayo na kay Doc, ano si 7? Madali na yan. Pang elementary. De, 7. Thank you, Jan. Pelvis. And then, alam nyo na kung pelvis ito, dire-diretso, that's your ureter hanggang makarating na ng urinary bladder. Okay? Kailangan complete ha sa practical exam kapag bladder lang mali. Bakit mali kapag bladder lang? Doc, bladder naman tawag natin in layman's. Bakit mali kapag bladder lang? Bukod sa kulang, may ano pa? Di ba may gallbladder? Malay namin ni Doc di kung gallbladder pala tinutukoy nyo. Di ba? Okay, so again, sa exam, sa practical exam, kailangan complete urinary bladder. Pag bladder, mali. Walang 0.5. Okay? Getching? Sige. Next, right kidney. No? Again, from behind. No? Yung view natin from behind. No? Similar to earlier picture na pinakita natin, no? Note that this is the right kidney from behind. Again, not the left. So, the hilum of each kidney faces medially. Kaya lahat sila nakaganon. Nasa medial side ang hilum. Okay, so sige. Again, let's label. This is your hilum. And again, pelvis, ureter. Ano tong 9? Ano ba tong 3? Higher pole, upper pole, or ano lang yan, lower pole. Ganun lang. Okay. Upper, lower pole. Ano pa? Yung 6, that's your, again, renal vein ba? Renal artery. 6 ay renal artery. Sige, bura mo na. Okay, sorry. Ano ulit ito? That's your, hindi na yan abdominal aorta. That's your IVC, your inferior vena cava. Ano pa? Your 5, inferior phrenic artery. Inferior phrenic artery. Inferior phrenic artery. Kung kukumpletuhin, mas maganda, right. Inferior phrenic artery. Ano pa? Your, ano to? Katulad kanina, your suprarenal arteries. No? Pero hindi na naman masyadong tatanong kasi hindi nyo na yun makikita talaga in reality. No? Medyo napuputol-putol na yan grossly. Ano pa? Your 8, syempre from behind, tinalikod lang, that's your suprarenal gland. Okay. Okay, next. So, yan, kidney. Longitudinal section. Hiniwa na. So, question, ano kaya yan? Right or left kidney? Life tuloy. Right or left kidney? This is your left, diba? Left kidney. So, anong ginawa natin? Longitudinal section, no? The section is through the center of the kidney and has included your, anong gustong-gusto ko dyan, your renal pelvis and beginning of the ureter. Diba? In-include natin dyan. Sige. Isa-isahin natin. So, 2 or 3 major calyces, diba? Dito yan, no? Unite to form your, ano bang pina-form? To form your renal pelvis which passes out through the, ano to? Through the hilum to become the ureter. Diba? Often with a slight narrowing at the junction and this is known as the, pag pinagsama-sama yung pangalan nila, pelvic-ureteric junction. Again, pelvic-ureteric junction. And it's a site of,
ano siya, most common site of renal stone obstruction. Kasi nga doon may narrowing. Hindi ito GIP, PUJ. No, sige. Again, pelvic ureteric junction. Okay, isa-isahin pa natin. Sige. This is your what? Sige nga, kung talagang naintindihan niyo yung sinabi ni Dr. Jacob kanina, madali lang yan. Pag nag-pin kami dyan, wala nang isip-isip, yan na agad dapat. Sige. Thank you, Jan. That is your cortex. Kung cortex yan, ano to? Nung med student ako, hilong-hilo ako kung ano yan, kung alin ba ang cortex, kung alin ba ang ganito. That's your kung cortex yung nasa outer portion, ano yun? Yung 4, yung binilugan ko. Diba? Sige na. Ngayon na magkamali, pero during the pracs, proud na. Okay, thank you, McCary and Jay. Correct, that's your medulla. Again, medulla. Nasaan ang renal column? Diba, yung mga tanong ko, hilong-hilo kasi ako dyan. Paano ko pa madidistinguish? Basta, tandaan nyo, pag parang lining, that's your cortex. Yung parang pamaypay, that's your medulla. And yung column, munti ko nang sabihin kung alin, nasaan. Correct, Sophia. That's your number 7. Parang yun yung spaces in between your medulla. Nagets? Nagets nyo yun? Kasi nung student ako, doon ako hilong-hilo. Okay. Okay, ulit. Your cortex, yung outer, parang outer lining of your kidney, yung parang pamaypay sa gitna, that's your medulla, and yung in between, that's your renal column. Okay. So again, your number 3, ano to? That's your major calyx. And ano pa ba? Hindi natin na-identify. 5, this is your medulla. Pero pwede ring medullary pyramid, di ba? Ano pa? Again, this is your renal column. Then, ureter, ano pa din natin? Ito, ano to? Yung 6. That's your minor calyx, di ba? Minor calyx. Okay. So, again, if this is your, di ba, major calyx, and nag-extend, nag-branch pa, ade, minor calyx. Okay? Ganun nyo aaralin. Kaya dito, anong tinuturo dito? Medyo mahirap na siyang ma-distinguish, but that's your renal papilla. Okay? Again, number 8, that's your renal papilla. No? Tingnan nyo sa books nyo. Mas kita siya dun sa mga picture na parang drawings. Okay? Okay, this is just to show you another picture of your kidney. Longitudinal section. Maganda yung pagkaka-distinguish. So, make sure na aralin to, no? Lalo kapag malapit na yung practical exam. Okay. Sige. Okay. So, madugo, no? Again, left kidney with your suprarenal gland from the front. Ito siya, no? May pa-picture na tayo dyan. From the front. So, doon siya kinuha. Doon pinicturean. So, again, where is your left kidney? Ito. Left kidney yan, ha? Left kidney and your, ayan na, grossly na to, no? Ganyan itsura in reality. Hindi siya yung talagang nakatayo, na dikit ang suprarenal gland. Again, this is your left kidney and your left, ano yan? Suprarenal gland seen on the posterior abdominal wall. And remember that for this picture, most of your diaphragm ay tinanggal na. But the esophageal opening remains. No? With the end of your esophagus, nasaan na? With the end of your esophagus, this part, no? Opening out into the cardiac part of the stomach and a anterior vagal trunk overlying the red marker. Dito yon. Okay? And the posterior vagal trunk is behind and to the right of the esophagus. And the left celiac ganglion and the celiac plexus are at the root of the celiac trunk. Nasaan na? Ito yung sinasabi ko na yun sa 3. Okay, so let's try to label them one by one. Okay. Dito muna, ano ba to? Although medyo review ito at medyo madugo, this is your
Common, common hepatic artery. Again, common hepatic artery. Itong si 20. Kung common hepatic artery to, ano na to? That's your splenic artery. Okay? Next, ano pa? This is your celiac trunk. Yung 6, left celiac ganglion and celiac plexus. 21, ano to? This is your important yan. That's your malaki eh. So, iisip na kayo ng artery. Your 21, di ba? This is your superior mesenteric artery. Correct? Okay, sige. O, dito naman. Let's identify this one. Again, ito yung left kidney ha. O, so ano to? Yung 12. That's your mm, left renal. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano yun malalaman. Ano po ba yung vein, ano yung artery. Mamaya may mnemonic for that. Pero nakita nyo, nasa ibabaw siya. That's your left renal vein. Kung left renal vein yan, ano ito? That's your left renal artery. Okay? Getching? Sige. Next. Kung left renal vein ito, eh ano to? Ito ang clue. Ano to? This is your suprarenal vein, no? Mas complete left suprarenal vein. Okay, sige. Si 9, ano si 9? Gumanon. That's your gonadal vein or left gonadal vein. Okay, sige. Ano pa din natin identify? Ito, ano to? O, wag malilito, di ba? Hilum, pelvis. That's your ureter. Left ureter. 15. Okay, ano pang natin na-identify here? Okay, sa taas. Nasabi ko na ba lahat? Ito, sa diaphragm lang to. Ito, your posterior vagal trunk. Yung 8, gastric artery. To be specific, left gastric artery. Ano pa? This area, dito yung thoracic aorta. And 22, di naman ito relevant sa topic natin, pero just to orient, that's your sympathetic trunk. Again, sympathetic trunk. Okay. So, ito, ito, part ng plura. Yung mga tinanggal-tanggal na natin para ma-view. Okay, nakakasunod pa. Sana, I hope, no? Sige. Okay, ito, kaya natin to. Mas madugo. So again, just to orient you, anong view? Nasa ng right kidney. Oh, this will be your right kidney and left kidney. So, from the front, ang ating view. Okay, sa harap. Okay, ito. Okay. Orient muna. And so again, the kidneys and suprarenal glands are displayed on the posterior abdominal wall after the removal. Siyempre, may mga tinanggal na tayo para makita to. Of all other viscera. And the left renal vein, nasan kaya si left renal vein dyan? Sige, kaya nyo yan. Left renal vein, ito left kidney. O, nasa si left renal vein? Ito. Diba? Na magtutuloy hanggang doon. Your left renal vein receives the left suprarenal and gonadal veins. Nasa si left suprarenal? Anyone? Kung si left renal vein to, thank you, John. Okay, eto daw, sabi ni John. Agree? This will be your left suprarenal vein. Nasa si gonadal. Edi ito, di ba? Year 6. And then, passes over saan nag-pass over? Saan ba sila dumaan? Ito, di ba? Passes over the aorta, yung number 1. And deep to anong sinabi ko kanina na important? Deep to this one, 28. Deep to ano si 28? Deep to important
malaki. So, malamang artery. Deep to the superior mesenteric artery. To reach your what? Ano, para maabot ang alin? To reach your, ano to? Mm, to reach your inferior vena cava. Again, 7, that is your inferior vena cava. And in the hilum of the right kidney, nasan yon? Oh, right kidney, hilum. Okay, so in the hilum of your right kidney, no, a large branch of the renal artery, nasaan yon? A large branch of your renal artery, 22, no, passes in front of the renal vein. So, renal vein. Okay, again, 22. Ano si 22? That's your renal artery. Yung 23, that's your renal vein. So, to be specific, right renal artery and right renal vein. Okay. Nakakasunod pa, I hope, no? So, the origins of the renal arteries from the aorta, take note, are not seen here because they, underlie the left renal vein. Diba? Sinabi ko na kanina, and your inferior vena cava. Okay, sige. Yun lang naman ang important. Yung mga sinabi ko lang, yung ibang, kaya nyo na yan. No? Kung ano lang yung sinabi ko, yun yung important na matandaan at aralan. Okay. So, ano naman to? So, it shows the bilateral pre-hilar division of the main renal artery. So, the right kidney, again, usually, slightly what? Ano ang sabi natin kanina? Slightly lower than the left because of the liver. Diba? The liver displaces it downwards. Again. So, again, your RK, hindi yan rich kid, no? Right kidney, left kidney. This is your, ano to? Renal artery. So, right renal artery. And then this one, renal artery pa rin, pero left naman. So, left renal artery. And again, this will be your abdominal aorta. Okay. Okay, this is just to show you naman your kidney coronal section naman. O sige, nabanggit to kanina ni Dr. Jacob. So ano to? Anong artery tong una? Ito. Sige. Puro artery. Wala na. Okay, this is your arcuate, di ba? Arcuate artery. Next, ano pa? Yung pangalawa, di ba? Kitang-kita. Dito yan. Pag Rosalie, dito daw yan. Ang ganda ng picture na to, no? Kasi na-compare niya talaga. This will be your interlobar artery. Yung pangatlo, clue. Di ba? Parang mga segmental artery. And next, alam nyo na to dapat. Nasa likod, the renal vein, that's your renal artery. Di ba? And alam nyo na to, ureter. Di ba? Okay. O, sige. Yan yung mga pinagsabi natin kanina. Okay? Sige. Next pa, more pictures. Okay, sige, more para ma-practice. So, ito naman, it shows the aberrant renal artery arising from the left main renal artery and entering superior pole of your left kidney along with your pre-hilar division of the left main renal artery. Again, your LK, that's your left kidney. And yung ALTRA, ano ba yun? Your aberrant left renal artery. And your LTMRA, that is your left main renal artery. Pero left renal artery, okay na sa akin yun. Okay? Sige. Bilis ko ba? Okay, sige. Ito, ano to? Coronal section pa rin of your kidney. O, di ba ang ganda ng picture? High yield. So, ganyan yung siya aaralin, no? Try to compare it sa mga theoretical na pictures and then hanap kayo ng gross na maganda para ma-imagine nyo kung nasan ba. Para pag prax, hindi na kinakabahan. Okay. Your fibrous capsule, anong sabi ni Dr. Jacob dyan? Di ba? Ano yan? Thin, tough covering
that, anong function niya? Limits the spread of infection, no? Diba? While your renal cortex, ano ba yan? Sinabi ko na kanina, parang outline, di ba? Outer granular zone that contains the what? Your renal cortex, ha? Contains your renal corpuscles and your convoluted tubules. Tama ba? Correct? Correct. Okay, next, your renal medulla. Ano yon? That's your inner striated zone arranged into renal pyramids. Tama? Okay. Eh, paano ba yung urine flow natin, yung pathway? Di ba tinuruan kayo ni Doc kanina kung paano? Galing nga ni Doc na-explain niya yan in detail. Di ba renal pyramid muna, and then sa papilla, and then saan pupunta? Minor calyx. Again, saan nagsistart yung urine flow? Again, renal pyramid to your papilla to your minor calyx. Clear yon? Again, ano nga ulit si renal papilla? Di ba? Pag papilla, sinabi ko kanina, apex yon of your pyramid, no? Perforated by your papillary ducts or yung tinatawag nating ducts of what? Ducts of, nasabi ba ni Doc kanina? Ducts of, yung other name niya, Bellini. Okay. Sige. And ano pa? Tatandaan natin. Minor calyces, from minor calyces to major calyces to renal pelvis and to your ureter. Tinuturuan ko kayo ng mga flow ha, para di kayo malilito. Again, from minor to major calyces to your renal pelvis. Pag nasa pelvis ka na, dire-diretso na to your ureter. Ano pa? Your renal columns. Other name, renal columns of, tatandaan niyo yung mga other name, no? Favorite din itanong yon sa exam. Renal columns of Bertin. Okay? Kanina yung, bakit pa lang sulat ko, ulitin natin. Yung renal papilla, di ba? Papillary ducts or ducts of Bellini. Bellini. Ngayon, your renal columns of, Bertin. Okay? Clear yon? Magkaiba yon, no? Your renal columns, no? Cortical tissue ito between pyramids that carry your interlobar vessels. Okay? Clear tayo doon? Your renal lobe, ano ba yon? Exam favorite. Anong composition, anong content ni renal lobe? One pyramid plus overlying cortex. Again, your renal lobe composed of one pyramid plus overlying cortex. Okay, ano naman pag sinabing cortico-medullary junction? Landmark yon where your arcuate vessels run. Again, landmark kung saan dumadaan yung arcuate vessels. Okay? Bibigyan ko na kayo ng mga tips. Sana nakakasunod pa. During the pracs and sa exams, itatanong ni Doc. Okay, next, your renal sinus. Dito na ako. Anong importance niyan? Diba? Central cavity siya that contains your, anong nakikita niyo dyan? Sige nga, renal sinus, central cavity that contains your renal pelvis, your renal calyces, your vessels, nerves, and fat. Okay, tandaan nyo yun. Basta ang important doon, nandoon pala sa renal pelvis and sa renal calyces. Okay, next. Paano nag-enter itong si renal artery? Di ba? Renal artery enters your segmental, and then to your interlobar, and then to your arcuate, and to your interlobular. Yung kaninang picture na pinakita ko. Again, renal artery enters your segmental, your interlobar, and then to your arcuate, and then to your interlobular. Magkaiba si interlobar and si interlobular ha. And ano pa? Renal veins exits anterior to the, review na lang ito ha, anterior to the artery at the hilum. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mnemonic natin for that, hilum order from anterior to posterior. May nabanggit ba si Dr. Jacob kanina? Yes, no? Anong order? Renal order. Hilum order, rather, ng ating mga vessels. Diba? Remember your VAP.
di ba? Vein, artery, pelvis. Again, VAP, vein, artery, pelvis, no? Pag anterior to posterior, yung pagkakasunod-sunod nila. Okay? Again, your renal vein exits anterior to artery at the hilum. Hilum order, anterior to posterior, vein, artery, and pelvis. Remember your back. Maliwanag yon, na-getching? Again, so to differentiate, di ba kapag pyramids, medulla. Kapag columns, sa cortex. And ano pa, obstruction at papilla affects ilang pyramid? One pyramid. And remember also that fat in renal sinus stabilizes, di ba? Sinabi ni Doc kanina, medyo narinig ko na parang good thing din pala maging mataba minsan. Di ba? No, ano, fat in renal sinus stabilizes your vessels and pelvis. Again, kaya hindi gumagalaw-galaw yung kidney. Di ba sinabi nito kanina? Binigyan kayo ng, ano bang view yon ng radiographic kineme? Di ba binigyan kayo kanina? Tapos pinakita niya na nagbago nung nakahiga at tumayo. Di ba? Okay, nire-review ko lang kayo ha. Nakinig ako kanina, parang kayo di ko sure. Di ba? Narinig, naalala niyo yun kanina? Okay, so again, fat in renal sinus stabilizes your vessels and pelvis. Specifically, your kidney. Kaya hindi siya gumagalaw-galaw dahil sa fats. Okay. Okay, another picture na nakita ko na maganda, no? Aralin nyo to, no? Kapag malapit na yung exam, sobrang high yield. So, examples na lang kasi nga ulit-ulit na tayo. So, renal lobe, again, composed of your one pyramid and overlying cortex. Si cortex, anong function niya? For filtration. While your medulla, anong function niya? For the concentration of urine. Again, cortex, filtration. Medulla, concentration of urine. And stones commonly lodge at your, saan nga ulit? Diba? Calyces, your renal pelvis, and your PUJ, or yung iba, ureteropelvic junction ang tawag. Yung iba, pelvi-ureteric junction. Pare-pareho lang yon. And again, damage at papilla affects one pyramid only. Okay. Questions, clarifications, wala, getching, sige. Dahil dyan, try natin mag-answer ng case. So, practice to doon sa case discussion or ano ba tawag, single group discussion natin. Okay, so sabi dito, nababasa nyo naman, no? Anong case lang para ma-practice tayo. Okay, sabi dyan, during a football match, a 16-year-old male player was hit just below the ribs on the left side as he collided with another player. He immediately complained of severe pain over the left flank which persisted. So, pag sinabing left flank, sa may likod, no, left side. Sa may bewang na area, sa may likod. He was then brought to the ER, no, emergency room, where lab tests showed the following results. Okay, so x-rays showed no broken bones, but psoas muscle was not visible on plain film. Okay? Urinalysis, positive for hematuria. Kapag sinabing hematuria, yung mga medtech ba dito? Ano ibig sabihin? Pag hematuria. Sige nga. Ano? Hematuria? Di ba? May ano? Blood in the urine. Thank you, Jane. No, correct. No, blood in the urine. Correct. So, CT scan revealed hemorrhage confined to the area immediately around the kidney. Diagnosis ay nakakalungkot no, nabunggo lang siya, ruptured or lacerated kidney. And treatment ay surgical repair of laceration. Kinabahan ba kayo? Sinagutan ko na. Pero may follow-up questions, no? So, question, no? Number one, ang sabi, surgical approach to repair the laceration would be from anterior or posterior abdominal wall. And why? Sige nga, if shy, sagot lang kayo sa chat box. Kung ooperahan nyo daw yung patient, kayo ang surgeon, paano nyo i-approach? Saan nyo bubuksan? Anteriorly or posteriorly? At bakit? Sige. Lu, sinabi pa ni Doc kanina ulit-ulit, this is the pinakasikat na blank organ.
So, paano natin siya i-approach kung kooperahan niyo yung pasyente? Sige nga. Sige na, answer kayo. Wala nang maling sagot. Wow, walang maling sagot. Sige, tutulungan ko kayo mag-answer. La. Sige na. Posterior. Sige, may doubt pa si Lisette. No? Ganun ka doubt sa mga sarili nyo. Tama, correct. Posterior. Posteriorly. Bakit? Dahil, ano sabi ni Dr. Jacob kanina, your kidneys are the pinakasikat, o di ba nakikinig ako, pinakasikat na, di ba, thank you Lisette, pinakasikat na retroperitoneal organs, no, lying against the posterior abdominal wall, specifically to your T12, from T12 to L3, di ba? And a posterior approach, syempre, provides direct access to your kidneys, di ba? Without entering pa your peritoneal cavity, minimizing gusto nating iwasan, risk of bowel injury, contamination, and post-operative ill use. And the standard approach for the renal trauma and laceration ay, again, posterior abdominal wall retroperitoneal approach. Maliwanag yun? So, ganon ang mag-iisip. Syempre, retroperitoneal, ba't mo pa bubuksan sa harap? Di ba natan mo na sa likod? Di ba? Pag bukas mo, posteriorly, ayun na agad yung kidneys. Di ba? Wala ka pang nagalaw sa peritoneal cavity. Okay, next question. Nako, sa case discussion, ganito, no? Tapos magtatanong kami. Tatawagin talaga na kay Reg, ganon. Nagtawag na, hindi pwedeng hindi sasagot, no? Practice na kayo, kaya nyo yan. Okay, next. Why is the hemorrhage confined to the area immediately around the kidney? Kapag sinabing hemorrhage, di ba may pagdurugo na nakita. Sa tingin nyo, bakit? Sabi ni Chelsea, enclosed by renal fascia or capsule. Agree? Grabe, aral na aral lang mga Ferzon. Agree ba kayo? Correct, no? Because the kidney, correct yun. Thank you, Chelsea. No? The kidney is enclosed by your renal fascia, specifically other name, favorite itanong sa practical exam, your Gerotas fascia. Okay, so again, the kidney is surrounded by fibrous capsule, your perirenal or perinephric fat, and your renal fascia or your Gerotas fascia. Nakita ko yan, diniscuss ni Dr. Jacob, no? And dahil doon, your Gerotas fascia is a tough fibrous envelope that what? Limit the spread of blood and urine, and it localizes the hemorrhage to the perineal space. Okay, correct. So, hence your CT scan shows na confined lang siya around the kidney. And, okay, correct. Sige. Number 3. So, why is there blood in the urine? Hematuria. Bakit may dugo sa ihi? Sige. Sige. Sagot lang. Walang maling sagot. Ngayon na magkamali kasi sa exam. Ano bang tinamaan? Ano bang na-injure? Your kidney, di ba? Specifically, the renal parenchyma and your collecting system. So, renal laceration damages your renal cortex and medulla. Diba? Your glomeruli and renal tubules. Syempre, no? Disruption of these structures allows blood to enter the urine, resulting to hematuria. So, remember that hematuria is a key sign of renal trauma, even when external injury is minimal. Okay. So, high yield takeaway in there. So, ano pa gusto ko tandaan nyo? Posterior approach, kasi nga, kidney is retroperitoneal. Localized bleeding dahil, sinabi ni Chelsea, dahil daw sa renal fascia. Correct. And hematuria dahil sa parenchymal and collecting system injury. Maliwanag, clear yon. Gusto yung mga ganyan, kiss-kiss tayo kunwari. Para tayo, favorite ko kasi yung mga case, gusto ko yung mga forensic. No? Pinanap ko
'di ba si ano, si attorney, pangarap ko dati na parang sa forensic kaso di ko pala kaya. Kaya ko lang manood ng mga forensic files. Pero 'pag ikaw na, kasi parang mahirap siya 'no, mahirap na nakikita mo yung cases tapos hindi mo maso-solve. Parang hindi ako makakatulog pala. So hindi na natin tinuloy. Nagturo na lang tayo. Okay, sige. Kasi nung board exam, nako, attorney, no pressure. De, joke lang, favorite ko talaga. So, pinakamataas ko legal med, no? So, titingnan natin, attorney, kapag ikaw na magbo-boards. De, joke lang. Oh, favorite ko talaga legal med. Na ano ko siya, na-enjoy ko siya. Tapos, ayun. Na-enjoy ko yung legal med, pero yung fish show, hindi ko na-enjoy. Kaya yung grade ko, nahatak. Pero kayo, na-enjoy nyo naman ata yung fish show dahil sa prof? Hindi, joke lang. Ako din dati. Yung mga prof nyo ngayon, sila din ang prof ko dati. Okay, sige. Going back, so ito pa ulit yung aking, nasa na ba? Parang nag-jump ba ako? Ay, nawala. Mhm. Okay, nagkagulo-gulo na. Nasaan na ako? Okay, ito muna. Okay, for your take-home messages, yung mga gusto kong maalala nyo, no? Your mnemonic, your renal vein muna. Di ba? It emerges again and again from the hilum and drains into the IVC, your inferior vena cava. And the right renal vein, again and again, is shorter and drains directly to your IVC, while your left renal vein is longer and will receive tributaries before it drains to the IVC. Tandaan nyo to ha, favorite exam question. So, mnemonic. Ang tandaan na lang yung left renal vein, no? So, mnemonic for your left renal vein or your tributaries of the left renal vein, your supragollum. So, ano ba ibig kong sabihin doon? Your suprarenal vein, gonadal vein, and ascending lumbar vein. Di ba? Your, again, left suprarenal vein drains directly into the left renal vein. In contrast to your right suprarenal, nasaan nga ulit? Di ba? Nagtidrain sa IVC. And your left gonadal vein, your testicular or ovarian, drains into the left renal vein. So, anong ibig sabihin nun? It explains higher incidence of your left-sided varicocele, yung mga usual cases of surgery. And ascending lumbar vein often joins the left renal vein. It provides a connection to your lumbar venous plexus and azygos hemiazygos system. So ano nga ulit ang gusto kong tandaan sa dami ng sinabi ko? Your left renal vein is longer and it crosses anterior to the aorta and lies inferior to your superior mesenteric artery. And it predisposes to your nutcracker syndrome. Nabanggit ba ni Dr. Jacob yung nutcracker syndrome? Yung nutcracker syndrome, iyon yung nako-compress, di ba? Compression of your uh, superior mesenteric artery and the aorta. Okay, exam takeaway. Anong tatandaan for the exam? No? If the question asks which veins drain into the left renal vein, think of your supragollum, your suprarenal, your gonadal vein, and your lumbar vein, specifically your ascending lumbar vein. Again, okay? Natandaan nyo ha? Again, which veins drain into the left renal vein? Think of your supragollum, no? Your suprarenal, gonadal, and lumbar. Okay, maliwanag yon. Sige. Okay. Ay, ba't ayaw mag-next? Okay. Okay, ito naman. Ito yung sinasabi ko yung sa inyo kanina na mnemonic. Although nasabi na natin, di ba? At the hilum of the kidneys, no, the arrangement of the structures are as follows. Again, anterior to posterior. Tatandaan nyo your VAP, your vein, no, is the most anterior structure, and your ureter and pelvis or renal pelvis located posteriorly. Again, no, ano nga ito ulit? This is your vein, renal artery, and renal pelvis. Okay? Remember your VAP para hindi malito. Anterior to posterior. Okay.
Ganyan ba kayo? Me too, my kidney stones, diba? It's okay, Rocky. You're gonna go when you feel like it. So, sige. Kasi 'di ba, you can live with kidney stones. Alam niyo naman 'yon. Basta walang nangyayari pa. Ibig sabihin, asymptomatic, wala pang symptoms, okay lang na nandun siya, hindi siya nagkakos ng infection, hindi siya gagalawin. Unless meron ng symptoms at nagkakos ng infection, lagi na kayong may infection sa urinalysis at naghihimaturya na, tatanggalin na natin. Okay? Questions? Clarifications? Thank you for listening, ha? Naka 1 hour din. Sabi ko, short lang. Naka 1 hour din ang lola niya. Sorry naman. Questions? Clarifications? Okay naman? Mhm. Sige. Okay. Sige. Okay na kayo? Wala talagang questions? Clarifications? At nag-enjoy sa ano tawag dito? Retreat? Sana mas minahal niyo ng isa't isa. Alam ko namang mahal niyo ang isa't isa, pero sana mas nakilala niyo ang isa't isa. Kasi nung time namin parang hindi kami di pa uso yung retreat kasi ako nga ang unang batch. Wawalo kami. Ito, paano mag-retreat? Parang medyo yun. Medyo mahirap yun. Siguro doon na lang kami sa room. Oo, 8 lang kami nag-start. Tingnan nyo nga naman, di ba? Ang dami nila ngayon. Yung 8 na yun, na ano pa yun ha, nabawasan pa ng isa. Naging 7 kami nung second year. Pero, nadagdagan kami ng mga third year na may nag-transfer na. Graduate kami ng 18. Diba? Wala lang, share ko lang. Ayun, so, okay naman, mga doktor, most of us, pero meron pang pinagpipray pa natin. Meron ng mga specialist, no? May kaklase na ako na anesthesiologist na, ayun, para lang, para ma-inspire si Raf. Nasaan si Raf? Andyan pa. Raf, yun yung kaklase ko na piloto. Oo. Ano na siya? Pilot na siya, pero ngayon anesthesiologist na siya. Di ba? Ang galing. Ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Parang si Raf lang. Pero nakaka-amaze. Hindi sila napapagod mag-aral. No? Sana all. Di ba, no, Attorney Jane? Sana hindi napapagod mag-aral. Ako kasi pagod na ako. Pero kayong pagod mag-aral. First year pa lang kayo. Okay, anyway. Ang dami ko ng chika para magpahinga na kayo 1 hour early. Pero